Mga katropa, samahan kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay sa asenso, tagumpay, hinagpis, tuwa. Ilan lamang sa pagsasarawan ng mga kapatid nating overseas Filipino workers. Dito lamang sa palatuntunang Buhay OFW Ngayon. Siyensya, teknolohiya at iba pa. Tumutok at matuto dito lamang sa inyong himpilan ng Katropa Radio. DWWD. Buhay OFW Ngayon. Siyensya, teknolohiya at iba pa. Binabati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW Ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po ang programang Buhay OFW Ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpa. Hello po sa inyong lahat. At syempre, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig sa apat na sulok ng mundo. Ang ating mga OFWs, hello po sa inyong lahat. At syempre ang ating mga sundalo, Armed Forces of the Philippines, we support our troops. Hello po sa inyong lahat. Ingat-ingat lang po kayo, talagang yung mga bayani ng ating bayan. At syempre ang ating mga OFWs, ang modernong bayani naman ng ating bansa. Hello po sa inyo. Syempre po ang bantay at kasangga ng OFW International sa pamumuno po ni Founder Albert Lawin Ganson. At syempre sa lahat po ng chapter leader sa apat na sulok ng mundo. Hello po sa inyo. Keep safe po saan man kayo naroon. At binabati ko rin po ang ating, syempre, ang ating partner, ang ating co-host na si RJ Guapito na very busy. Okay, siguro po sa mga susunod nating programa, atin po siyang makakasama o maririnig ang kanyang boses. Hello sa'yo, katropang RJ. At syempre po, hello po sa lahat-lahat po, ang mga taga-DOST, batiin po natin. Congratulations po kay DOST Region 2 Director na nakareceive po ng award from Malacanang. Walang ibang kundi ang napakasipag po natin na si Director Sancho A. Maborang. Hello po sa inyo at sa inyo pong napakagandang wife na si Ma'am Vicky Maborang. Hello po. Yan po. He is the one among the 3 executive service award is given by Malacanang Palace, receiving a plaque with the Presidential Seal. At saka po, syempre, may kasamang cash money. Mag-blow out sa Director Sancho. Namimiss ko na po kayo dyan. At syempre, sa lahat din po ng mga naging awardee, congratulations po sa inyo lahat. Ayan. Narinig niyo po ang background ng ating pong idol, Gary Valenciano. Lagi po natin sinasabi sa mga OFWs natin, babalik din sila. Okay. Okay sa ating idol, Gary, ha? Medyo pahinga ka muna. Tayo po yung magkakaroon muna ng mga ating mga balita. Siyempre, ang ating balitang OFWs. Congratulations po sa bantay at kasangga ng OFW International sa pagkakaroon po ng Zoom meeting. Siyempre po sa Land Bank Officer, President, tungkol po sa ating binuksan na Overseas Filipino Bank. Ito po yung OF Bank. Ano? Ito po ang sinasabing bangko para sa ating mga OFWs na sigurado pong safe ang inyong pera. At saka po kahit nasa ibang bansa kayo, malayo kayo, ay pwede po kayong makapag-open ng account. Kasi po, lahat po rito ay online na po ang transaction. At saka, hindi lang po dyan, syempre, nandun na rin po yung
alam na pinaghirapan ng mga OFWs yan. Siyempre, kasi sinabing OF Bank dahil para sa mga OFWs natin at sa kanilang pamilya. Siyempre, ang remittance, dun yun na rin padadala. How secured? Sabi nga po, secured po ang pera niyo doon. Kasi may mga case po na, may mga bangko po na doon po nagsisave po ang ating mga OFWs sa abroad. Pero may mga cases po na nakarating sa atin na report na nahack po ang kanilang mga bank account. Di po ba? Pinaghirapan mo, tas pakikinabangan lang ng iba, yun na napakasakit. Kaya ito pong OFW bank na to, OF bank na ito, Overseas Filipino Bank, ay para po sa ating mga kababayan na OFWs. Ito na po, mag-open po kayo dyan, excuse me, at tayo po ay, lagi po natin silang makakasama, ang mga Overseas Filipino Bank officers. Every Friday po yan, 1 p.m. Sila po ay makasama natin para po sa mga katanungan natin. Okay, ngayon dito naman po tayo sa ating DOST segment. Ito po ang Buhay OFW ngayon. At syempre meron po tayong special guest ngayon. Mula po sa, siya po ay, papakilala po natin siya. Siya po si Dr. Jordan F. Madrid. Siya po ay isang inventor. Siya rin po ay supervising science research, especially po ng Philippine Nuclear Research Institute. At head rin po siya ng Chemistry Research Section. At syempre, mapagmamalaki po natin siya dahil ito pong, lately po ay isa po siya sa winner, award-winning. Malaman po natin sa kanya kung bakit po siya naging isa sa nabigyan po ng award. Mamaya po malaman po natin. At unang-una po muna, pabatiin muna natin ang ating guest ngayon. Walang iba kundi si Dr. Jordan Madrid. Hello po, Doc. Bati muna po kayo sa ating mga tagapakinig. Ay, magandang gabi po, Miss Ma'am Terry Alpa, and sa mga tagapakinig po ng inyong radio program. Magandang gabi po. Okay, magandang gabi po, Doc. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa 4 na sulok ng mundo sa programang Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya, at iba pa. Ayan po. Okay, at siyempre, hindi na po natin gaanong paghihintayin po ang ating mga tagapakinig. Alam ko, excited po sila. Yes. Doc Jordan na lang po itawag ko sa inyo. Ano po? Opo. Pwede niyo mo ko tawagin Jordan. Yeah. Ma'am. Yung dating po ni Doc, talagang pang-bagets, Jordan. Okay. Okay, Doc. Siyempre, unang po, tanungin muna natin ang inyo po mga ginagawa po dito sa PNRI. Ano po ba yung inyong mga ginagawa po dyan? Diyan muna po tayo bago tayo dumating do sa suspense na bakit po kayo naging awardee. Go ahead po, Doc. Okay po. Ang Philippine Nuclear Research Institute ay isang attached agency ng Department of Science and Technology. At dito po sa PNRI, kami gumagawa ng mga research, mga studies, kung saan aming pinag-aaralan ang mga radioactive materials, o anong epekto nito sa ating kalusugan. At isa rin po sa aming mga pinag-aaralan dito ay kung paano ang epekto ng radiation, paano natin ma-harness, magagamit ang mga beneficial na effects ng radiation para sa industry, sa agriculture, sa health, at iba pa. Bukod po dito, kami rin po ay isang regulatory institute. Kami po ang nagre-regulate ng mga radioactive materials, mga gumagamit ng radioactive materials sa Pilipinas. Okay. Alam niyo po, Doc, pagka ang ating pong mga kababayan nakakarinig ng radiation, iba po yung dating So, paano niyo po ba? Yes, di po ba? Opo, di po ba? So, sabi niyo nga po, yun ang ginagawa ngayon sa PNRI. It's about radiation. Speaking of radiation, napakarami pong bagay ang nai-involve po dyan paliwanag niyo nga po sa ating mga tagapakinig, bakit po hindi sila kailangan matakot pag nirinig nila yung radiation at ano po yung kapaki-pakinabang po na nagagawa nito sa atin? Go ahead. Okay. Unang-una po, masasabi natin na lahat tayo ay exposed sa radiation sa ating araw-araw na buhay. Opo. Meron tayong tinatawag na background radiation or yung sabihin natin na normal na level ng radiation na natatanggap ng ating katawan. Kaya ito po ay normal lang. Pero po, sa PNRI, meron po kami mga tinatawag na radioactive materials. Ito po ay mga bagay na nag-e-emit spontaneously ng radiation. At ang amin po ginagawa dito
hina-harness natin, katulad na banggit ko kanina, yung mga benepisyo na maaari nating makuha mula sa radiation. Halimbawa po, itong mga radioactive materials na ginagamit sa nuclear power plant. Ito po ay ginagamit nilang fuel para mag-produce ng energy at ito po ay kino-convert para maging kuryente. Yes. Sa amin naman pong section, sa chemistry research section, ginagamit namin ng radiation bilang alternatibo sa conventional na chemical processing kung saan kami ay gumagawa ng mga produkto na hindi kami gumagamit ng conventional na chemical processing na ginagamit ng ating mga industriya. Pagkos kami ay nag-promote ng panibagong teknolohiya na free from chemicals, at least mababawasan yung gamit ng chemicals, at masasabi natin na mas may environment-friendly at green na techniques gamit ang radiation. Kaya masabi po natin na totoo po na maraming natatakot sa radiation o sa salitang nuclear. Pero sa PNRI, pinopromote namin ang peaceful at beneficial use of nuclear and radiation science. Ayun. Okay. Alam ko din po sa medicine po, di po ba napakahalaga rin po ng mga radiation po, Doc? Ay, totoo po yan. Hindi ko po nabanggit yan, pero sa medicine, ginagamit po ang gamma knife, ang radiation therapy para po magpatay ng mga cancer cells. Ayun. Siguro kasama na rin po dyan yung COVID. Di po ba, Doc? Yung COVID, yan po ay hindi pa po napag-aaralan na kung ano yung maging epekto ng irradiation sa COVID virus. Sa pagkakalam ko po, wala pa po kasi ako nababasa ngayon. Pero malamang sa ibang bansa, at saka sa amin din po, may mga nakakaisip na ganitong klase ng aplikasyon ng radiation. Ayun, oo nga. Possible po, Doc? Okay. Okay. Ngayon, tutungo naman po tayo. Doon po sa pinaka-highlight ng ating pong interview sa inyo. Kasi nga po, nakarating po sa amin na isa po kayo sa nanalo, no? Dito sa ginanap na National Invention Contest and Exhibit, yung po yung tinatawag na NICE, ano? At ito nga po, aalamin natin, Doc, ano? Lalo na po sa ating mga nakikinig ngayon. Sino po ba ang makikinabang dito sa naganap na invention contest na ito, Doc? Yes, Doc. Okay, mukhang wala si Doc. Ayan, third telco. Ayan na po yung resulta po ng sinasabi. Actually, yung invention contest na ito ay organized ng TAPI, DOST, isa pang, Yes, Doc. Hello po. Okay po. Hello po. Yes po, Doc. Narinig po kayo. Ayan po. Okay. Ayan. Ito pong NICE, or yung National Invention Contest and Exhibits. Okay. Ito po ay ginagawa every other year. Kung saan sa event na ito, invensyon o likha ng mga Pilipino. At saka dito binibigyan ang karangalan din yung mga best inventions, best utility models, best innovations, mga researchers po. Ayan. Doc Jordan, alam po natin kahit malalaking network po, mga mga radio, dumarating po itong time na kayo po ay nagiging chipmunks dahil po sa signal. Kaya ito po yung sasabi ng ating Paulo Duterte, binibigyan po kayo hanggang December para po pagandahin yung aming signal. Kanina po nakamonitor ako doon sa malaking radio network. Ganyan din po ang nangyayari. Kaya wala po si Doc dahil po sa signal natin. Tatawag po tayo ulit. Ayan na po si Doc. Doc! Doc! Ayan, bumalik na po. Yes po. Yes po. Yun nga po binabanggit ko, Doc, Yan po problema ng Pilipinas, ang ating pong signal. Yan po yung binibigyan na lang. Kailangan natin ang pagpego. Ayan. Ayan na po, umahon na po si Doc sa kanyang kinaroroonan. Okay. Kasi dalawagan tayo doon sa mga natin internet connection natin Hanggang December na lang po kayo pag di nyo pinag-igihan nito. Okay, tuloy tayo, Doc, doon sa ating tinatalakay, Doc. Go ahead po. Yes po. Yes po, go ahead, Doc.
Saan po ba tayo naputol kanina? Yung kung para saan ang NICE. Yes, correct po. Opo, basically po itong NICE, ito po ay ginagawa every other year. At ito ay ang pangunahing ano po dito, abala ay ang TAPI, Okay. DOST. Yes. Dito po sa event na ito, nafi-feature ang iba't ibang inventions o likha o innovations ng mga Filipino inventors. At dito rin po binibigyang karangalan yung mga inventions at mga researchers na mga Filipino inventors and researchers po. Yes. Yan nga po, yung pong TAPI, napakahalaga po ng papel yan eh. Ito po yung Technology Application and Promotion Institute. At alam ko po, si Director Egay po ang nandyan eh. Masipag po. Di po ba, Doc? Yes po. Yes po. Okay. Ayan. Tama po yan. Napakalaking ano po sa amin yan. Maraming na itutulong sa amin ng topic pagdating sa mga invention. Yes, kaibigan natin yan. Okay, Doc, ang tanong ko po, Kaibigan natin. bakit po kayo nagkaroon ng award? Ano po ba yung inyong inilahok doon para mapili po kayo? Alam ko, kayo po yung number 1 doon eh, na nabigyan po ng award. Ano po ba yun? Sila ng mga conventional na wastewater treatment equipment. At dito po sa mga equipment na ito, gumagamit po sila ng ion exchange resin. So ang aming teknolohiya, kasi ion exchange resin po, karamihan po nito ay imported. So yung aming teknolohiya, gumamit kami ng radiation upang ma-modify namin ang fabric na mula sa abaca at polyester. At kapag na-modify na po namin ito, magkakaroon siya ng kakayahan na kumuha ng mga toxic heavy metals. So, imbes na yung teknolohiya po namin ay pwedeng gamitin alternatibo ng mga industriya na magtitreat ng kanilang wastewater na merong toxic heavy metals. Kaya imbes na gumamit sila ng mga imported na ion exchange resin, maaari nilang gamitin itong teknolohiya na mula sa abaca polyester. At dito po kasi yung mga wastewater, ito ay nire-regulate ng DNR. So bago po sila magtapon ng tubig, ay kailangan ito ay sumusunod sa standards ng DNR. Kaya sila po yung makikinabang sa produkto na ito kung gugustuhin po nilang gawing alternatibo sa conventional na wastewater treatment nila. Ayun. Okay, doon po sa mga huling nagbukas ng inyong mga radio at internet, ang ating pong kinakapanayam ngayon ay walang iba kundi si Dr. Jordan Madrid. Sa pangalan pa lang, artistahin na. Siya po ay super... Sa pangalan po? Sa pangalan pa lang po, artistahin na, lalo na po siguro sa personal. Siya po ay Supervising Science Research Specialist po ng PNRI, Head of Chemistry Research Section at award-winning po. Ayan, itutuloy po natin kasi meron po tayong mga pumapasok po ng mga viewers po natin na nagtatanong po. Kaya ayan, pinakilala ko po ulit kayo. Okay, balik po ulit tayo doon sa ating tinatalakay. Sabi nyo nga po, ayan po, ngayon po, ito po yung tanong naman natin. Mula po doon sa panahon na nanalo kayo, nung nanalo po kayo sa NICE, ano pong advantage ang naibigay nito sa inyo? Naku po, masasabi ko na napakalaking tulong yung panalo kami sa NICE. Kasi ang aming panalo po ay na-cover ng iba-ibang media outlets. Ito ay masabi natin na nagsilbing vehicle upang lalo makilala ang PNRI. Particularly po yung aming section, yung activities ng aming section. Yes. Yung mga radiation processing techniques na aming ginamit sa aming winning technology. Kaya malaking tulong po yung nabigay ng pagkapanalo namin sa NICE. Yes, wow, napakaganda naman. Okay, bukod po dun sa pagkakapanalo niyo sa NICE, meron po ba kayong iba pang tulong na assistance na natatanggap po mula po sa DOST TAPI? Maaari niyo po bang ikwento po sa ating mga tagapakinig? Masasabi natin na kaibigan talaga natin ang mga taga-TAPI. Yes. Kami po sa PNRI bilang researcher, ako po kasi isang chemist sa aking profession. Yes. Pagdating sa intellectual property protection, lagi kaming lumalapit sa TAPI. Sa PNRI, meron po kaming business development section at sila po yung nagpa-process ng aming intellectual property applicant utility model. Yes. So, ang DOST TAPI po, Yes.
Sila po yung nag-a-assist sa amin sa pag-file ng mga patent at utility model applications. So bilang researcher, bilang chemist, kakaunti yung aming kaalaman sa aspeto ng patenting. Kaya malaking tulong ang assistance, yung tulong na binibigay ng TAPI sa mga DOST at local researchers na gustong maprotektahan yung kanilang intellectual property rights. Ayun, napaka-importante po niyan, Dok. Para sigurado niyo po. Opo, yun, napaka-importante. Opo. Okay. Yung atin naman pong sunod na katanungan, ano po yung masasabi niyo dito po sa DOST TAPI? Katulad po nung nasabi ko kanina, sila po yung ating kaibigan. Kaya malaking tulong po talaga ang kanilang naibigay sa atin. Simula nang pumasok ako sa PNRI, ako ay nasa section na aktibong nagpo-produce ng mga produkto gamit ang radiation technology. At para po ma-ensure natin na napoprotektahan yung intellectual properties ng mga researchers na involved sa mga studies sa PNRI, kailangan po natin mag-file ng patents or utility model applications. At through TAPI po karaniwan ang aming ginagamit na paraan sa pag-file ng patent or utility model applications. Okay. Okay, kanina po nabanggit niyo po ang PICAARD. Alam niyo po, marami po tayong kaibigan sa PICAARD eh. Si Mama Margarita, hello po, si Mama. Hello po. At saka po lahat po niya, lagi po natin sila kasama sa mga regional visit po namin, sa mga project visit. Ano po ba yung naging papel po ng role po ng PICAARD sa inyo? Lalo-lalo na po sa inyong pagkapanalo dito sa NICE? Kasi ang funding agency ng proyektong ito ay PICAARD. So bilang funding agency, sila yung sumuporta sa aming researchers. Kami ay nag-propose ng proyekto sa kanila, nakita nila ang merito ng aming project proposal, at kami ay pinondohan nila upang maisagawa namin yung mga studies tungkol dito sa aming winning technology. Ayun, talagang napakasipag po niyan, yung PICAARD. Lalo na po si Ma'am Mayet na lagi po namin kasama. Hello po sa inyo, Ma'am, at sa team po ng PICAARD. Okay, sa ating pong susunod na tanong kay Sir. Okay, Doc. Doc, maliban po sa pagkapanalo ninyo rito sa NICE, ngayong taon, ano pa po ba yung inyong proyekto na nabigyan na po ng tulong ng DOST TAPI? Okay po. Sa section namin, maraming tulong na nabigay ang DOST TAPI kasi marami kaming, katulad ng nabanggit ko kanina, marami kaming proyekto kung saan kami ay nakapag-produce ng mga produkto na gamit ang radiation technology. So, yung aming mga proyekto kung saan kami ay gumagamit ng radiation grafting upang mag-develop ng adsorbent po para sa recovery ng chromium, isa ring toxic heavy metal, mula sa leather tanning wastewater, ay inasistehan ng TAPI. Binigyan po tayo ng assistance ng TAPI dito sa pag-file ng patent application. So ngayon po, yung proyektong ito ay patent, ang status po ay patent pending na. So bukod dito sa project about adsorbent, about radiation grafting for adsorbent application, meron din po isang proyekto yung aking kasama sa chemistry research section kung saan sila ay gumawa ng superwater adsorbent para naman sa agricultural applications. So, TAPI rin po ang ating kasama sa pag-file ng intellectual property protection, patent or utility model po. Gamit po, ito po ay through sa aming business development section kay Mr. Gregory Shockson po ng PNRI. Okay. Ngayon pong panahon po ng pandemic, sa inyo pong palagay, paano po makakatulong ito pong invention nyo sa ating mga mamamayan? Sa panahon kasi ngayon, medyo mahirap ang importation. Nagkakaroon ng delay sa importation ng mga produkto. At maganda na ang ating mga local researchers at kasama ng aming winning technology, nagbibigay tayo ng alternatibo sa mga produkto na kailangan nating i-import mula sa ibang bansa. Kaya sakali na magkagipitan at sabihin natin na hindi tayo makapag-import ng produkto na karaniwang ginagamit ng ating mga industriya, maaari silang lumapit sa amin para magamit ang aming teknolohiya. At bukod po dito, sa panahon ng pandemic kasi, usong-uso po kayo yung mask.
yung mga studies, mga research about mask. Yes. Yung aming invention, directly hindi ko siya magagamit para pero yung proseso na aming ginamit para ma-achieve namin yung aming produkto, maaari po itong gamitin para makagawa ng fabric na may kill-on contact property sa COVID-19 virus. Wow! So ngayon po, may proposal po kami sa DOST para sa proyektong ito. Wow, okay yan. So ano po yung estado ngayon ng inyong invention? Lalo na po sa ating market. Nagkaroon na ba kayo ng chance para ito ay maibenta? At ano po ba ang feedback na natatanggap ng inyong produkto galing sa ating mga customers? Sa ngayon po ay hindi pa ito available sa market. Okay. At hinahanapan po na ito ng technology adapter. Okay. Yes, Doc? Okay. Meron ng sa ngayon po pinag-aaralan namin yung pag-upscale ng production nito. Okay. Okay po, Doc. Alimbawa po, yung katulad ninyong researcher o inventor, syempre po, yan po yung masasabi natin, natatanging inspirasyon ng ating mga kabayan. Ano po ang mapapayo nyo sa ating mga tagapakinig at saka po sa mga nanonood? Yes po. Masabi po natin na pagiging chemist researcher or inventor, katulad ng ibang profesyon ay nangangailangan na investment sa oras at focus. Mula sa experience ko po, mas marami ang setback o yung mga hindi inaasahang bagay, mga findings na aming nakuha. Mas marami yung gano'n na aming nakukuha kaysa sa mga bagay na gusto namin. Kaya ang may papayo ko po ay kung nais nila maging researcher or inventor, kailangan hanapin nila yung bagay na gustong-gusto nila, yung kanilang passion. Yes. Para po kahit na madami o mahaba yung landas sa tatahakin para sa invention na inyong gagawin. At kahit madaming setbacks o maraming mga hindi inaasahang pangyayari along the way sa inyong research, ay gagawin nyo pa rin yun kasi gustong-gusto nyo yung ipupursige ninyo yung bagay na yun kasi gustong-gusto ninyo hanggang maging successful tayo. Yes, ayan. Okay, siguro sa mga nanunod sa atin ang nakikinig na gusto ring maging katulad nyo o magka-interest po sa inyong mga invention, paano po ba sila makikipag-ugnayan sa inyo, Doc? Tungkol po sa aming invention, kung gusto po nilang makakuha pa na additional information tungkol dito, maaari silang tumawag sa aming business development section, care of Mr. Gregory Shokson. Pwede po sila tumawag sa numerong 8929-6011. Maaari din po nilang bisitahin ang website ng PNRI. Bukod po dito, maaari din sila mag-email sa email address na grciocson, CIOCSON, at pnri.dost.gov.ph. O sa akin po, sa inyong lingkod, Jordan Madrid, JF Madrid, at pnri.dost.gov.ph. Ayun. Okay. Doc, baka po meron pa akong hindi natanong sa inyo. Ito po ang inyong pagkakataon na para po maidagdag sa mga informasyon. Go ahead po. Ito po, sa PNRI po, katulad ng nabanggit na ko kanina, kami po ay nagpo-promote ng peaceful at beneficial use of radiation technologies. Pag narinig po natin yung salitang nuclear o radiation, huwag po tayong matakot. Yes. Masasabi po natin na maraming benepisyo ang ating makukuha mula sa radiation at sa nuclear science. Kaya po, yung mga scientists at mga researchers po natin sa PNRI, sila po yung nagkasaliksik upang makinabang ang mga Filipino people para sa gamit ang radiation at nuclear science. Ayun, okay. Ang inyo pong final message para sa ating nakikinig, lalong-lalo na po, Doc, ang karamihan po ng ating tagapakinig ay ang ating pong mga sundalo
ang ating mga farmers at marami pa pong iba, lalo na po ang mga OFW sa 4 na sulok ng mundo. Ano po ang mensahe niyo sa kanila, Doc? Masasabi ko lang po ay ngayon sa panahon ng pandemic na ito, lahat po tayo ay mag-ingat. Matatapos din po ang pandemya na to. Yes. At tungkol naman po sa ginagawa ng PNRI, ang PNRI ay gumagawa ng mga studies, mga researches, at natutuwa po ako na ito po ay marami po tayong tagapakinig ng mga nasa kasundaluhan. Yes. Kasi meron din kami mga studies na ang aming main motivation ay ang ating militar, ating mga kapulisan, kung saan gumagamit tayo ng radiation technology para mag-produce ng produkto para sa kanila. Ayun, ang tabayanan na. Kasama na po ang agrikultura. Yes, okay. Yes po, kasama din po sa agrikultura. Ang mga Kaya OFWs po natin na ang sa ating mga OFWs, masabi po natin na ang PNRI po ay patuloy na nagkatrabaho para sa inyo. Ayan. Okay po, maraming salamat po, Doc Jordan Madrid, sa inyo pong pagkakataon na ibinigay nyo sa aming programa. Napakaganda po ng inyo pong naipaliwanag tungkol po dito sa ating pong nuclear at marami pa pong iba. Thank you po, Doc. Good luck po. Keep safe. Maraming salamat din po, Terry. Ingat po tayo. Okay po. Thank you po, Doc. Goodbye. Ayan. Ang narinig po natin ngayon ay walang iba kundi si Doc Madrid, Dr. Doc Jordan Madrid pala. Kaya sa ganda po ng pangalan ni Doc, medyo nayo po nabubulon. Okay. Siya po ay isang award-winning nito pong naganap na contest. At siya po ay PNR, Philippine Nuclear Research Institute Supervising Science Research Specialist at head po ng Chemistry Research Section. Thank you so much, Doc Jordan, at syempre kay Lilibet Padilla ng DOST STII. Thank you so much. Okay, yan po ang ating magandang balita para sa ating mga OFWs. At syempre sa atin naman po mga sundalo, no, condolence po doon po sa mga kasamahan po na ang ating pong Armed Forces of the Philippines na nadamay po doon sa naganap po na bombing, ano. Condolence po, talagang sabi natin na ito po ay isa na naman pong paglulunsad po ng terrorist na gawain dyan po sa lugar po ng Mindanao, ano? At dyan po maririnig na naman po natin yung mga sinasabi nila. Ayon nga po dito sa isang representative o kongresista, hindi natin banggitin ang pangalan at baka sumikat pa. Sabi, bayan muna, hopes, holo, blast won't be used to justify the anti-terrorism law. Ayos, ano po? At sabi, konti lang naman ang namatay, kaya kailangan pa din ibasura ang anti-terror bill. Ay, hindi natin banggitin kung sino po yan. At siyempre, meron ding grupo, sabi ng isang grupo, salamat po sa suporta nyo, Congressman, ganon. Sa susunod po, mas marami pa kaming papasabugin at idadamay na sibilyan. Ayan po ang mensahe naman ng grupo ng mga terorista dito sa kongresista na ito, na alam na natin kung anong side siya. Hindi na natin banggitin ang kanyang pangalan. Talaga naman, ano, paano ba naman nating sasabihin na itong mga taong to ay para sa kapayapaan ng ating bansa? Kung walang ginawa, kundi manggulo. May mamatay na Pilipino, kapwa Pilipino, ang sabihin, dugo ng kapwa Pilipino, dumadanak, ano? Gusto niyo po ba na ganyan na nangyayari sa ating bansa? Okay po ba? Ang ating pong mga sundalo, wala pong ginawa kundi ipagtanggol ang ating bayan. Pero ganito pong ginagawa nila. Minsan nga po ang ating pong mga sundalo ay naglalakbay para magdala po ng mga relief goods o mga ayuda, tulong sa ating mga bayan. Ang ginagawa, inaharang, inaambos, di po ba? Kaya naku, sana naman po, kung nakikinig man po yung inyo pong leader na nasa ibang bansa at naka-aircon at sasayaw-sayaw, naku, matauhan na po sana kayo. At sana naman po, gayahin nyo na rin po yung inyong mga kasamahan, ano, na nagbalik loob na po sila. Ngayon po, ang ganda ng kanilang buhay sa kanilang pagbabalik loob. At sabi nga, nakita nila yung tamang landas ng pagbabago.
ito po mga nagbalik loob po natin. Meron na po silang livelihood, meron na silang sariling tahanan, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, kanilang mga pamilya, tahimik na ang kanilang buhay. At ayun nga po, kailangan din naman din sila nating protektahan o kailangan protektahan sila ng ating pamahalaan kasi may mga banta pa rin po sa kanilang buhay dahil sa kanila pong pagbabalik loob sa ating pong lipunan. Sana po yung mga nakikinig po sa atin dyan na patuloy pong nasa kabundukan. Ito na po yung tamang panahon, baba na po kayo. Isuko nyo na po inyong armas. Bawat pong armas na inyong susuko ay may katumbas po yan na halaga. At bukod po dyan, protektado kayo. Merong bibigay sa inyong negosyo na makapamumuhay kayo ng marangal na kayang ipagmalaki ng inyong mga anak. Kaya ito na po yung pagkakataon nyo. Pagka po gusto nyo pong sumuko, meron po tayong mga kasundaluhan sa inyong lugar, sa bawat region, andyan po sila at handa po kayong tanggapin. Ayan. Okay. At mabuhay po ang ating mga sundalo. Keep safe and God bless po sa inyong lahat. At syempre, mabuhay po ang ating Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, dahil sa kanya pong biro mo, saan ka nakakuha ng Pangulo, saan ka nakakita ng Presidente na pumupunta sa mismong lugar kung saan nagkaroon ng pagsabog, nagkaroon ng terrorism na nangyari. Saan ka nakakita, pumupunta, tapos sasabihin, may sakit, nakita nyo, lakas-lakas lumuhod po at sumaludo sa ating mga kababayan. Imbis na kumilos na parang rockstar na pakaway-kaway sa ating mga kababayan, siya po ay yumuyuko sa ating mga kababayan. Yan po kung gaano kababa ng loob ng ating Pangulo. Yan po ang kanyang gestures, Hindi po siya, siya pa very humble, Hindi siya yung kala mo itong sino, ng mga nakaraang Pangulo na ating po nakakasama sa mga coverage, kaya hindi po kami talaga makalapit, pero ito pong Pangulo natin, siya po mismo ang lalapit. Yun, naawat na lang nga po siya ng kanyang mga bodyguard, pero nakita ko po yan, na talaga yung mga magsasaka, nilalapitan po niya, hindi po siya mapigilan ng kanyang mga presidential security guard. Ganyan po kababang loob ang ating Pangulo, na kayang-kaya nating abutin. Siyempre, yung kanya pong paghalik sa lupa na binigyan ng masamang kahulugan ng mga hindi mapakali, yan, may mga sariling interest, binigyan ng kahulugan. Sabi nga po, yung gesture na po yun po ang kanyang respect, sa ating mga namatay na mga sundalo, mga bayani, nagbuwis ng buhay, doon po sa lugar na yun. Yan po ay isang respeto. Hindi po yan ginagawa ng ibang mga pangulo ng bansa, ating lang pong Pangulong Duterte. Ayan. Mabuhay po ang ating Pangulong Duterte, pagpalain ka po lagi ng ating Panginoon, lalo na po ang iyong kalusugan na maraming nananalangin na sinasabi may taning na ang buhay, may sakit, ay nako, lalo pong haba ang buhay ng ating Pangulo sa inyong ginagawa. Yung iba pong sumusumpa na nananalangin na ang ating pong Pangulo ganun ang mangyari. Sila po yung nauna. Yan po ang tandaan nyo. Kaya mag-ingat po kayo sa pagdasal na mawala ng ating Pangulo. Kasi po bumubuelta yan sa inyo. Kaya po ingat na po kayo. Huwag na po sana kayong mag-against. Sana po, tayo lang po kasi bansa na ganito, na napakaraming pasaway. Lahat na po yata ng Pangulo na umupo ay hindi nag-rally, Talagang kahit na po siguro si Jesus Christ na maging presidente natin, nandiyan pa rin po, magra-rally pa rin po yung taong maaba ang muka. Di po ba? Syempre, pinagkakakitahan yan Okay, ayan. Okay, siyempre batiin natin ang ating kaibigan sa kalusugan. Siyempre po si Doc Robert Uy ng Sumac. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Okay, sa ating pong mga nakikinig na may mga karamdaman na sabi nga
wala ng kalutasan, tinanggihan na sa ospital, tinanggihan ng mga doktor, dyan po sa Sumax, Ozone Protocol, a short to a miracle. Dyan po ay masasabi natin na sinabing miracle dahil may mga stage 3 or 4 end-stage cancer na papagaling pa po. Yan po ay nasaksiyan po natin na interview, ambush interview, yung mga pasyente po dyan naggumaling po talaga. Isang ministro po ng INC ang talagang bypass operation na po siya. Angioplasty ang tawag doon. Gagawin na po sa kanya yung schedule na siya. Nagtatlong therapy lang po siya. Therapy. Diyan po, ozone therapy. Diyan po sa Sumax Clinic. 3 pa lang po nang 3D echo uli siya. Nakita po na hindi na siya kailangang operahan. Sabi po ng doktor niya, Pastor, hindi na po kayo uoperahan. Akala po niya, binibiro siya ng doktor na nagsabi, akala kaya siya hindi pwedeng operahan dahil nga sa edad niya, sabi niya, matanda na siya. Pero ang totoo po, ang kanya pong 3D echo result ay wala siyang problema na sa heart. Kaya gano'n na lang po. Ang pasasalamat po nito pong ministro na hindi na po natin bangkin kanyang pangalan, pero talaga po ang kanyang lubos na pasasalamat dahil sa kanya pong paggaling. Binabanggit po natin ito para po makatulong ito sa ating mga kababayan na tingin nila wala na silang pag-asa sa kanilang karamdaman. Ito po ay public service. Dahil si Doc Robert Uy po, hindi lang po siya negosyo. Tumutulong po siya doon sa mga walang pambayad. Hindi na po niyan sinisingil. Sa katunayan, lagi po siyang may medical mission para sa ating mga sundalo na ginaganap po dyan sa DND, no? Dyan sa Department of National Defense. Dyan po mga sundalo po, mga official po ng ating armed forces ang nagpapauson po sa kanya. At talagang ginagawa niyang healthy ang ating mga sundalo. Sabi niya, syempre kailangan mas malusog pa ang ating mga sundalo at mas macho para mas magampanan yung kanilang tungkulin sa bayan. Hello po at mabuhay po kayo, Doc Robert Uy, at syempre sa Sumax team. Ayan. Okay, at syempre, sa ilang minuto natin, nais natin magpasalamat sa ating pong mga bossing sa DWWD Katropa Radio. Namimiss na namin kayo. Syempre po, ang ating pong maganda na si Major Lou. Yan po, hello po Major Lou, at syempre kay Sir Jeffrey Malimban, at sa lahat po ng ating mga technician, ng mga sundalo, hello po sa inyo. Magaganda at magwapo natin mga sundalo, at syempre ating mga kasamang broadcaster. Hello po, nakakamiss na po talaga, pero siguro po nalalapit na po yung tayo po yung makakawala na sa ating lugar. Makakawala na po tayo sa ating tahanan. Pero ganun pa man, magandang naging resulta nito sa atin. Dahil dito po, ang naging resulta po ng COVID, itong pandemic, natuto pong magdasal ang pamilya. Sama-sama po na hindi ginagawa nung araw. Sama-samang panalangin ng pamilya, sama-samang kumakain, at nanonood ng TV, nanonood ng movies. Yan po ang ginawa po. Bukod pa po dyan, dahil po sa pandemic na yan, lumabas po ang mga kurap. Di po ba? Ito lang po pala ang time para sila ay mabisto. Yan po sa PhilHealth. Yan, ang tabayan na lang po natin kung ano pang magiging decision dyan. Dahil sabi nga, yung pinalit ng ating Pangulo dyan, si Sir Dante, no? Matindi rin daw po yan. Alam niyo na po, pagka men in uniform, bihira po talaga dyan yung hindi matikas at mahusay. Kaya ang tabayanan na po, wag po natin siyang husgahan. Napakaaga po para doon sa mga pasaway na husgahan na po siya. Ito lang po yung pagkakataon po niya nalinisin ang PhilHealth. Atas po yan na at ng Pangulo. Di lang po yan. Sabi po niya, karangalan ng kanyang mga magulang ang kanyang gagawin. Kaya yan po ang kanyang napakalaking hamon daw po sa kanya ang gagawin niyang paglilinis sa PhilHealth na tingin ko mahalingasaw. Okay. Anyway, good luck na lang po sa inyo. At saka, ayan na po yung sinasabing karma na dumating para sa inyo sa matagal na panahon na kayo po ay nagpayaman dyan sa inyong mga departamento. Antindi nyo talaga. Ayan. Okay. At syempre, bago tayo pansamantalang paalam, batiin na rin po natin ang ating mga kaibigan dyan po sa Laguna,
Sa Los Baños Group, batiin po natin na masisipag ng mga chairman dyan. Siyempre po si Chairman Bujong ng Barangay Anos Los Baños. At siyempre po sa Pansol. At siyempre sila po ay nasa MGCQ na. Kaya ang mga resort po ay magbubukas na. Pero marami pa rin kayong dapat sundin para po hindi ma-violate ang binibigay sa inyong mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Kasi po, marami pong bawal din po. Sabi nga, meron ako narinig na hindi mo na pwede mag-swimming ang mga taga-GCQ. Kasama na po tayo dyan yung NCR. Katiis-tiis lang po. Alam ko, marami na pong sabik na mga family na makapag-relax, makapag-swimming man lang sa mainit na tubig, hot spring water. Ayan po dyan sa Villa Avocado. Napakasarap po ng tubig dyan. Fresh na fresh, hindi po yan nawasa. Yan po ay galing po sa bukal ng bundok ng Makiling. Makakarating din po tayo dyan. Pero hindi pa po ngayon kasi GCQ tayo Bawal tayong pumasok doon. Kahit sabihin po natin na tayo po yung management dyan, admin dyan Bawal po tayo, sunod po tayo sa binibigay na instruction po ng IATF, ganoon rin po ang DOT and Department of Tourism. At alam ko nalalapit na po ang pagtatapos nitong si COVID, matatapos na po siya at tayo naman po ay makakapag-relax na. At syempre, huwag nating kalimutan manalangin sa ating Panginoon, magpasalamat dahil sa kabila po ng ilang buwan, itong pandemic na to ay tayo po ay malusog pa rin at meron pa rin pong grasya na kinakain sa araw-araw sa ating hapagkainan. Doon po sa mga nawalan ng trabaho, yan po'y pagsubok lamang po sa inyo. Siguro nakakalimot na rin po kayo manalangin sa ating Panginoon at magpasalamat. Yan ay parang tinatapik pa lang po kayo. Yan pong tandaan nyo. Lagi lang po kayo manalangin magdasal. Awit 91, ang pagtitiwala sa Bible. Yan po ang inyong basahin gabi-gabi. Sigurado po kayo, lagi po kayong papangalagaan ng ating Panginoon. Ayan, praise God. Okay, pansamantala na po tayo magpapaalam. Ayan. At sa mahabang oras na tayo po yung nagkasama-sama. Siyempre maraming salamat po sa ating po naging guest si Dr. Jordan Madrid ng PNRI. Salamat kay Ma'am Lilibet Padilla. At siyempre kay Tina Clemente ng Angel ng Masa. At siyempre sabi nga ng awitin, babalik ka rin para sa ating mga OFW. Si pwedeng habang buhay nandiyan ka sa ibang bansa, dito ka sa Pilipinas para naman makapagtayo ng sariling negosyo. Sa susunod po, tatalakayin natin paano maabin ng ating mga OFWs ang proyekto ng DOST na bigyan sila ng panimula para sa kanilang mga negosyo. Ito pa ang inyong lingkod, pansamantala magpapaalam, Terry Alpa po, para sa programang Buhay OFW, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Maraming salamat po. Good night!